Magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong umaga, panibagong linggo ang ating tatahak. Merong isang pangako sa Salmo chapter 23 verse 5 hanggang 6. Actually, hindi siya isa pero kung hindi tatlo na nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang Diyos ay laging handa na lumaban at magtanggol sa atin. Okay po, bago po yun tayo po ay manalangin. Bago natin pagkain. Panginoon, salamat sa umaga ito. Salamat Panginoon sa pagkakas. Salamat Lord dahil alam namin like it. Enjoy. Palagi po ang aming pag-aaral sa umaga ito. Sa iyo po ang puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naranasan niyo na po ba ang dumaan sa panahon ng pagsubok? Pero may dumating na hindi inaasang pagpapalan. Parang sa gitna ng problema, bigla ang may nag-abot ng tulong o may dumating sagot sa panalangin. Ganito po ang sinasabi sa verse na pag-aaralan natin ngayon. Na ang Diyos ay nag-aalaga sa atin, patuloy na nagpapala kahit may pagsubok at taong laban sa atin. Ito po, hayaan niyo kong basahin ko po sa inyo. Sabi po sa Salmo chapter 23 verse 5 to 6, sabi po dito, pinaghandaan niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ako ng langis. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tandaan ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ng aking lungin. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasakin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, pagpakailan. Ganda po ng pangako ng Panginoon. Sabi ko sa talata, no, ang patungkol po dito ay usapan patungkol sa pinagpala tayo kahit sa gitna ng mga puso. Kaya sa pag-aaral natin dito, sinasabi, pinaghahandaan niyo ako ng piging sa harap ng aking tao. Ibig sabihin, kahit na may mga taong hindi sumusuporta sa atin o may sitwasyong mahirap, ang Diyos pa rin ang naglalaan sa ating pangangailangan ay ang Diyos pa rin ang naglalaan sa ating pangangailangan. Hindi siya nagbibigay kung hindi nagpapaalala. Pinapaalala niya tayo ng higit pa sa inaasa. Pinagpapala niya tayo higit pa sa ating inaasa. Sabi rin po dito, pinahiran niyo ako ng langis sa aking ulo at tandaan iyong pagtanggap at parangal sa akin. Sa kultura po noon, pagpahid po ng langis sa mga Hudyo o sa tupa ay tanda ng pagpapala at pagsang-ayon. Pinapakita rito na mahalaga tayo sa Diyos, hindi niya tayo makakalimutan. At ang pinakamagandang pangako, tiyak ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasakit habang ako'y nabubuhay. Pagmamahal ng Diyos at kabutihan ng Diyos laging nasa atin. Kaya bakit tayo lalayo sa Kanya? Bakit tayo matatakot sa sitwasyon na siya ang may control? Siya ang kayang alis nito. Kaya kailangan po natin magtiwala sa Kanya. Kailangan po natin umawak sa Kanya sa mga ganitong panahon. No? Magtanong po ngayong araw. Paano mo naranasan ang pagpapala ng Diyos sa gitna ng nakaranas po ba kayo ng pagpapala sa gitna ng mga hamon sa buhay ninyo? Ang oo. Ano po yung mga bagay na yan? Pwede niyo po bang alalahanin at ipagpasalamat sa Conclusion po, ang Diyos ang ating mabuting pastor
Siya po nag-aalaga sa akin. Hindi siya natitinag ng problema o ng mga taong laban sa atin. Sa halip, patuloy siyang naglalakad ng ating pangangailangan at nabubuhos ng kanyang kaya manatili po tayo sa manatili po tayo umasa sa kanyang pag-ibig at tingnan at panghawakan ang pag-asa ng hawakan niya o ang pag-asa na ibinibigay niya para sa atin. Tanging siya lang yung nakakapagpapit. Hindi po tayo po yung nananalig. Panginoon, maraming salamat po dahil kahit sa gitna po ng mga pagsubok, patuloy kayo magbibigay biyaya. Salamat sa inyong pagmamahal, katapatan. Salamat Panginoon dahil ito po meron po kami magtiwala na ano man ang nangyari kayo nandyan, naglalakad, handang abutin ang aming mga kamay, handa kami iligtas na handa kami protekta sa lahat. May mamumuhay kami na magpasasalamat at tiwala sa inyo o Panginoon. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig.